Hi mga nosebleeders! Welcome to another episode of Nosebleed No More, and today we'll talk about the continuation po ng mga prepositions natin, no? So ngayon po meron tayong pictogram na I hope makita niyo po dito yung representation ng mga prepositions para hindi po tayo nalilito. So pinakauna po dito yung in, lagi na po yan, no? So nandun siya sa loob, di siya gumagalaw. Tapos yung into, yung ikakabit mo dun sa loob. So put it in the box, yun na siya. Over is hindi po siya papasok. Parang, oh yan, over po siya, ganun, over. Kasi yung beside, yung katabi po. I think ito po, nakakalimutan natin palagi, yung tumatagos. Through po yun, through. Yan. Tapos in front of, provided na ito yung face po niya, nung box natin. So, in front of, yan. Tapos diagonal, dahil dito po yung pag ganyan to. No? Makikita niyo yung mga edges, diagonal po yung mga yan. So, pag ganun sila, diagonal po lahat yan. So, ulitin po natin. Static ang in, hindi siya gumagalaw, nasa loob siya. Into, ipapasok mo motion. Tapos, parang yung over into na sosobra, hindi siya papasok dun sa box mo. So, o ano po siya, sa other side po siya pupunta nung box mo. Ayan. Tapos yung beside, katabi, pwede rin to next to, ganun po siya. Through is yung tumatagos. So, through, yan. Through the box. Yan. So, yung tatagos po siya sa kabila. In front of, provided ito po yung face ng box. Tapos, diagonal, yung mga ganyan po siya. Sa gilid, yung corner, tapos pag ganyan po sila. So, ito po, bali, apat po yan na diagonal. Ganun siya. Now, you know, ulitin ko po, these are prepositions of position. So, gamitin po natin para hindi po tayo nalilito. In fact, sa mga, po, no, sa English speakers, ginagamit nila ito para i-describe po yung proper position ng isang bagay o tao, ganun po siya, or lugar. So, now, you know, pamahagi na po natin. Share natin sa iba na nangangailangan o kailangan po matutunan ito. See you next episode pa rin po. Bye-bye!